kung teacher ako sa Pilipinas, pwede ko ba yung gamitin as experience para maging caregiver sa Canada? Yung tanong na po yan, wala pa akong solid na nakita or nag-post na na-approve siya na teacher ang ginamit niya as experience ay yung pagtuturo niya, yung length of experience niya as a teacher sa Pilipinas or anywhere. Wala pa ako talaga nakita na na-approve siya ng IRCC. It's because ang IRCC po, 4 po ang pinaka-main na hihingin mula sa isang aplikante, yung legit na experience, yung job offer, tsaka yung language, tsaka yung yung educational credential mo, yung natapos mo sa Pilipinas, yung result ng comparative analysis dito sa Canada sa yung TOR. So kung isa doon sa experience mo, kung gagamitin mo ang experience mo is yung pagtuturo, ang may bibigay ko pong payo is better po kumuha ka ng experience na meron ka nito. Kasi merong officer, iba-iba po ang officer na hahawak ng documents mo, mag-check ng application mo. Iba-iba po, marami po sila, hindi lang isa. And they're very interesting people. Hindi po sila, merong kind, merong kinder, merong kindest, and yung iba, yun. Yun po. So, dapat po, para wala siyang maging tanong na wala siyang maraming, alam mo yon, yung hahanapin, bigyan mo na lang ng sakto sa hiningi doon sa guidelines ng pagiging isang caregiver if you're in childcare or you're sa elderly. Kasi ito, kung sa experience mo, hahanapan ka nito, kung halimbawa teacher ka, hanapan ka ng experience mo. So, ang experience mo isa sa mga requirements, hanapan ka ng officer ng pay stubs, ng reference letter of employment, at saka yung contract mo sa trabaho, yung proof of experience na legit na may experience ka to perform. Lahat naman tayo, pwede tayong mag-perform sa pag-aalaga ng bata, pero ang mga officer nga po, hinahanap po ito. So kung wala kang ma-provide nito, it's either mabalik ang application mo, or it will be kanang cause siya sa refusal. It's because hindi legit ang binigay mong experience. So yun po, maipapayo kung yung mga teacher na gustong mag-apply po sa pagiging caregiver. Yun po.